So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin to, no? Kasi medyo ngayon lang nag-sink in sa utak ko itong masalimuot na posibleng mangyari nga po dito sa ating paboritong senador na si Wigman, na si Rodante Marcoleta, na worst case scenario, pwede po siyang makulong ng 6 na taon at perpetual disqualification sa lahat nga po ng posisyon sa gobyerno. So, pwede po siyang matanggal bilang senador dahil po sa kanyang kalokohan. So, ito, nabasa ko po kasi ito, no? Batas Pambansa 881. So, sabi dito, Omnibus Election Code of the Philippines. Di ba? Ito, any person found guilty of any election offense under this code shall be punished with imprisonment of not less than 1 year but not more than 6 years. And shall not be subject to probation. So, malinaw naman. No, kung sino man ang lalabag dito po sa code na to, makukulong po ng 1 year to 6 years. So, sabi dito, in addition, the guilty party shall be sentenced to suffer disqualification to hold public office and deprivation of the right of suffrage. So pati rin pala, ito disqualification to hold public office. So kung siya po ay senador, hindi mo na po siya pwedeng maging senador o kahit saang posisyon man sa gobyerno habang buhay. Di ba? So actually may fine pa nga yan eh. So ngayon ano ba itong sinasabi dito? So ito nga po yung Omnibus Election Code na nilabag nga po ni Marcoleta. So ito yun, no? Omnibus Election Code BP 881. Tama ito rin yun eh. BP 881, ito rin yun. Sabi dito, Omnibus Election Code Section 107 requires every candidate and treasurer of political parties to submit full, true, and itemized statement of all contributions and expenditures in connection with the election. So, gets nyo na mga kababayan. Kasi akala ko lang kasi dito, sisatahin lang si Marcoleta, mapagalitan lang si Marcoleta ng COMELEC. Yun naman pala mga kababayan, no? Matindi palang penalty nitong katarantaduhan ni Marcoleta na hindi nga po pag-declare ng tamang sose. So, matatanggal po siya bilang senador. Hindi na siya pwede tumakbo sa posisyon sa gobyerno. At saka makukulong siya ng 6 na taon. Di ba? Ang tawag dito, violation of the law. Pero kasi ang point natin dito mga kababayan, ang yabang-yabang po na buwakan ng ilang yan nung nakaraan nga pong session dun po sa Senado nang gusto niya nga mag-public apology nga itong si Ombudsman Rimulya. Kasi nga daw dun sa kanyang statement na bend the law. So para makuha niyo yung point, no? Ito, kasi ang kulit kasi. So ito yung drama ni Marcoleta. Mga lang to, siguro mga 2 minutes video lang to. Tignan niyo to. Amounting to 6.5 billion pesos. Thank you, Mr. President. Yan. Sige. Thank you, Mr. President. You go ahead, Senator Marcoleta. You're recognized. Mr. President, in several decisions of the Supreme Court, the Office of the Ombudsman was admonished for grave abuse of discretion, for acts of bending. Grave abuse of discretion kaagad ang putang ina. Tingnan niyo yung book ni Marcoleta, mga kababayan, no? Obvious na wig eh. Wig ba ng puta? For twisting the law to expand its powers. I may cite several jurisprudence if I must. May jurisprudence pala. Sige, ito rin natin. Mr. President. Jurisprudence. If I will be required. And we all know that the present Ombudsman, Mr. President, publicly flouted his predilection to bend the law. Does he believe that these decisions of the Supreme Court are wrong and he is not bound by these decisions? Bilisan mo magsalita, ang bagal magsalita. Mr.
Yeah. Mr. President, the new ombudsman intimated to me that his direction is to abide by the Supreme Court decision, and the rule of law is supreme. And therefore is not correct. And there is no basis for flouting those statements publicly declared that bending the law is all right, provided that he is not breaking the law. Mr. President, it's a figure of speech, Mr. President. Mr. President, Ayan so figure of speech. Yung bendalo na statement nga po ni Remulla. why figure of speech? The office of the Ombudsman is a high office. We're not supposed to be guided by figures of speech. Our people might be misled into believing that it's all right to bend the law. Actually, nakababayan ito, hindi naman ako sagmamarunong, Pero nangyari na po talaga sa bansa po natin na nagbe-bend tayo ng law na hindi naman tayo nag-violate. Magkaiba kasi yun yung pagbe-bend sa pag-violate. So for example, ano ba mga example to? Yung people power. Ano yan? Bending the law po yan. In the first place, well, sa Constitution po yan, magkaiba po kasi yung violation sa law doon po sa bending the law. Yung ginawa po ni Marcoleta na pamimeke nga po ng kanyang sose, ayun, violation po yun, makukulong ka. So yung pagbend ng law, at actually itong magandang example na naisip ko, yung pagbend ng law, mga kababayan, yung people's initiative. Di ba? Alam naman po natin yung pag gumagawa tayo ng batas, dadaan po talaga ito sa Senado and then sa Kongreso. So, dapat ganun. Pero pwede nating i-bend yung proseso na magkaroon ng people's initiative para hindi na po dumaan sa Kongreso at Senado. That's one of the posibleng, di ba? Posibleng example ng bending the law kasi hindi na po tayo dumaan sa Senate at sa Congress. O, di ba? Pero ang point ko dito, mga kababayan, ang gusto po kasi ni Marcoleta dito, mag-public apology po si Ombudsman Remulla dahil po sa kanyang statement po na bending the law. Sa tingin ko, kung meron dapat mag-public apology dito, dapat si Marcoleta po yun. Kasi in the first place, mga kababayan, figure of speech niya yun Di ba? Parang di ba? Parang mas bullshit pa nga ginawa ni Digong. Alam niyo ginawa ni Digong? Na yung siya daw po ay pupunta sa West Philippines silang naka-jet ski. Tapos bilang sasabihin ni Digong na ay hyperbole lang yun, naniwala naman kayo. Ayun mas malupit yun, so sige, continue nga natin, sige. Provided we do not eventually break it. It should be explained succinctly, Mr. Speaker. It should be explained very well that is not correct. Kulit ni Marcoleta. That he was wrong in saying that. He was very wrong in confirming and even affirming that publicly in one of our hearings in the Blue Ribbon Committee. Actually, kung kunin natin sa konteksto, mga kababayan, ang gustong palabasin dito pala, naalala ko na, ang gustong kasi palabasin dito ni Erwin Tulfo, na paggalit na yung taong bayan, kailangan madaliin. Sometimes we need to bend the law. Di ba? So, sabi naman ni Boy Remulla, di ba, paggalit na yung taong bayan, pwede natin i-bend yung law, pero huwag tayo mag-violate. So, parang, kailangan natin madaliin. Di ba? Can we expect that, Mr. President, for the Ombudsman to do? So, ano? 1 minute suspension, Mr. President. Di ba? So, well, by the way, yung hinihingi nga po ni Marcoleta na public apology dito, hindi niya na po nakuha. So, pahiya na naman po siya dito. Pero by the way, marami pang dapat ipaliwanag si Marcoleta. Hindi si Remulla dapat magpaliwanag dito, ikaw. Kasi in the first place, mga kababayan, makita naman natin dito. Ito yan Ano ba yan? So, ito balita ito from ABS-CBN News. Oo. Napakita ko yung mukha ko. Yan, para pogi. Yan. So, sabi dito, Comelec to issue show cause order to Marcoleta over campaign contributions.
Ang yabang mo kasi. Yan ang problema sa'yo. Mayabang ka masyado. Maganda rin magkaroon ng paliwanag kasi syempre, ang COMELEC para lang ipakita natin sa lahat na kami naman ay fair to everybody. So, una rin naman po siyang nagpaliwanag din. May paliliwanag siyang kadahilanan kung bakit sinabi niyang hindi niya nilagay. Ang sa amin, tingnan din naman namin at nakita nga namin yung amount na mention na gastos ay yun talaga ang nagastos. So, ito yung 115 million na nagastos ni Marcoleta sa campaign ng 2025. Hindi niya nga po dineclare kung sino yung mga nagbigay. So, violation po yun sa Omnibus Code election. Ang problema ni Marcoleta, nagyabang-yabang pa kasi na meron daw secrecy sa mga nagdo-donate. Puta. Inamin. Kung di ba naman engot gumawa ng kasalanan, umamin pa, no? So ngayon, hindi kasi ang point ko dito, umamin ka on public TV, umamin ka doon sa 25, so paano mo nilulusot ito? Ako nag-iisip talaga ako ng paraan Paano ilulusot ni Marcoleta na hindi siya nag-violate sa kanyang sose kung inamin niya mismo na siya ay nagsinungaling sa sose. Diba? Hindi ko alam kung paano niya ilulusot yan. Umamin na siya Touch move siya dito Pero para sa akin, maubos pa yung mga senador po natin ang mangyayari dito. Kasi tingnan nyo may mga senador na nga po na makukulong dahil sangkot sa flood control project. Tapos si Marcoleta, posible rin makasuhan at makulong din. So, good luck. So yun mga kababayan, so kayo po, ano masabi nyo nga po dito, no? So kayo ba, pabor ba kayo na si Marcoleta po magkaroon ng perpetual disqualification, no? Para po makapagsilbi sa taong bayan through public office. At kayo din po ba, pabor din po ba kayo na makulong si Marcoleta? Deserve niya ba yun? So yun, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Kita na ulit tayo sa susunod na content. So thank you, salamat, and bye-bye.